Nakikita natin guys, ayan, at nagbi-blink pa rin. So sukatin natin yung voltahe natin. Dito tayo sa 12 volts. Ayan, 3 volts po ang voltahe natin, pero don't worry kasi ito pong module na ito ay meron pong adjuster. So ito guys, nakikita nyo po siya, yung pong maliit na trimmer na yan, may kulay yellow, ay pipihitin po natin. Yan. Hello guys, magandang araw po sa inyo lahat at welcome po muli sa STOA channel. So ngayong araw na ito, isang JMS TV po ang ating gagawin. So samahan niyo po ako ngayong araw na ito guys sa ating pong pagre-repair ng isang 32 inches JMS TV. So ito po yung ating TV. Ipa-plug natin, tingnan natin kung anong problema. So ayan po yung problema niya. Nagbi-blinking po yung indicator lights niya. Kaya hindi rin po ito mag-on. So bubuksan natin. Hindi, gusto niya kumain, ayaw niya sa mga akin. Tingnan mo. So ayan po, nagbi-blinking siya. So magme-measure tayo ng voltage natin. Ito po yung 12 volts na rectifier. So dyan tayo kukuha ng 12 volts. Gaground natin tong negative. And then may measure natin kung ano po ang nangyari sa voltahe natin. So ayan guys, makikita natin na yung atin pong voltahe dito supposed to be 12 volts po kasi ito. So 3 volts na lang po siya. Kaya po nagbi-blinking yung ating ilaw. So meron po siyang error, indication po na ang problema po is yung power supply itong ating mainboard. So ayan guys, nakita po natin na may problema po yung power supply nitong ating board. So ang pyesa po kasi nito hindi po siya available. Medyo mahirap maghanap ng pyesa ng mainboard na ganito. Although na ito po ay China board, medyo mahirap po maghanap ng pyesa. Kailangan nyo pong kumuha sa mga board din na nasira. Kaya po ako imbis na maghanap ako ng pyesa, ay nire-repair na lang po ako. So nakita po natin yung portion dito. Ayan o, medyo sunog po yan dyan. Kaya po yung ating voltahe bumabagsak. So pagka ganito po ay ikino-convert ko na lang po ito. So meron tayo dito guys na na power supply
Mura lang po ito. Available po ito sa Lazada and Shopee. Yan. 5 to 24 volts po. At ito po ay napakadaling gamitin. So yun po ang solusyon natin dito. Imbis na maghanap tayo ng pyesa, mas madali po na i-modify na lang natin yung power supply para po mas madali nating ma-repair yung unit ni customer. So pagka nagmo-modify po ako ng power supply, tinatanggal ko na po yung oscillation IC, PET transistor. Ang kailangan lang po natin dito, pag gagamit po tayo ng ganitong klase ng modification power supply, kailangan lang po natin yung negative po ng primary. Ayan. So ang kailangan lang po natin, dahil po itong power supply po natin na ito po yung pinakang madali na pang modify, kasi 4 lang po ang wire nito. So ipapakita ko po sa inyo. Ayan. 4 lang po ang wire nito. Ito. At saka po ito. So ito pong kulay black, ito po ay negative po ng primary. And then ito naman pong red ay sa drain po ng PET transistor. And then itong blue ay sa negative ng secondary, sa cold ground po ito. Ito pong black, hot ground, yung blue, cold ground. And then itong ating yellow ay sa 12 volts. Okay. So ito po yung negative ng ating power supply sa primary o yung hot ground. Kasi ang indication po yung pong negative ng capacitor na 300 volts. And then ito pong drain ng transistor. Yun lang pong dalawa na yun ang kailangan natin sa primary. Hindi sa secondary, anywhere po, basta po negative o yung ground ng secondary, yung cold ground. And then ito po yung rectifier natin ng 12 volts. Dito po tayo kukonekta. So meron din po ritong meron po ritong 12 volts na power supply, pero mas maganda po kung dito na po tayo kukonekta sa 12 volts na ito. Hindi po tayo pwede sa AC side dito po tayo sa 12 volts na DC. So umpisa na natin magkonekta. Hihinangin po natin isa-isa yung wire. So ito pala guys, dun sa kit hindi kasama po ang heatsink. So kayo na lang po ang mag-provide ng heatsink para po dito sa inyong PET transistor. Kasi para hindi po mag-overheat. Okay naman po, pwede ninyong obserbahan din. And then kung hindi umiinit, pwede na po yun. Ako po, kumuha po ako sa mga lumang board ng amplifier. So ito po ang gagamitin ko ngayon. So ito, tornilyo ko lang siya dyan. So ayun guys, at hihinangin na natin ito isa-isa. Itong ating module. So hihinangin natin, una po ay ito pong negative ng primary o yung ating hot ground. Hinang natin dito sa paa ng capacitor. And then itong pula,
dito po sa drain ng transistor. And then yung ating yellow dito sa 12 volts. And then ground. So ayan, i-connect na po natin at magte-testing na po tayo. Pagte-testing natin guys ay sasaksak natin yung ating TV. Okay. So nakasaksak na po siya. At makikita natin guys. Ayan, at nagbi-blink. Nagbi-blink pa rin. So sukatin natin yung voltahe natin. Dito tayo sa 12 volts. Ayan, 3 volts po ang voltahe natin, pero don't worry kasi ito pong module na ito ay meron pong adjuster. So ito guys, nakikita nyo po siya, yung pong maliit na trimmer na yan ay kulay yellow, ay pipihitin po natin. Ayan. So ang backlight po nito ay 33 to 93 volts. So ibig sabihin pareho po siya kasi dito po sa original na board ay 45 to 50 ang ating backlight. Dito po sa bago ay 33 to 93 volts. So wide range po itong latest model po kasi itong ating mainboard. So wide range po ang kanyang. So ayan guys, at ito po yung ating original na mainboard. Tinry po nating i-repair. Gumamit tayo ng universal pero pumutok. So pagka po nasunog po yan, medyo mahirap na pong paanda rin eh. So ngayon ang last option natin ay magpalit tayo ng bagong mainboard. So ito po, bago na po ito. Ayan. Bagong mainboard. Papalit tayo. Ito po yung original. So model po ng original ay RR8501.816. So yung ating bagong ikakabit ay T.H11.816. So magkaiba po siya ng model ang board, pero halos yung mounting po niya pareho. Kung makikita po natin. Ayan. So yung po kanyang backlight nandun po sa side na yon. Dito naman po nasa may left side. And then yung key sensor, yung LVDS, at dito po sa mga terminal USB, audio video input, pareho po siya. Pati po dito sa HDMI and VGA. Okay, so ikabitan natin itong bago.
So gabit natin itong keys and salt, and then LVDS, yung ating backlight, and then speaker. So ayan po, at naikabit na natin. Magte-testing tayo. So ang key points dito guys ay kailangan po tingnan nyo po itong sticker po sa ilalim ng board. Ayan, nakalagay po dyan yung kanyang backlight ay 400 mA, 45 to 50 volts. Ito po hindi po natin na-check natin itong kanyang backlight. So ang backlight po nito ay 33 to 93 volts. So ibig sabihin pareho po siya, kasi dito po sa original na board ay 45 to 50 ang ating backlight. Dito po sa bago ay 33 to 93 volts. So wide range po itong latest model po kasi itong ating mainboard. So wide range po ang kanyang LED driver. Wala po tayong problema. Okay. Yung wiring natin. Okay na, power supply. And then, i-testing natin. Plug natin guys. Boom. So ayan, ang ating indicator light ay nag-standby na. So power on natin. Ayan, at nabuhay na rin po yung backlight. So blue screen na rin tayo. Sasarado muna natin, saka natin po balikan. So and guys, at natapos na nating i-fix yung mga likod. Ngayon magte-testing tayo. So since na napalitan po ng mainboard, ito yung remote ng GMS. So mapupunta po tayo sa ibang remote na. Kasi nagpalit tayo ng mainboard. Iba rin po ang remote. So okay, tatry tayo. Power on. So ayan guys, so makikita natin na okay na po yung ating screen. Ito tayo sa menu. Ayan, normal po siya. And then try natin sa input. Okay. So ayan guys, nakita natin at working normally na yung ating TV after mapalitan natin ng mainboard. So anong nangyari po, nag-iba po yung display nito kasi iba nga po yung mainboard. Pero mas latest po itong mainboard na ito kaysa dun po sa nakakabit na isa. So makita natin yung quality ng picture, okay siya. So just in case po na magkaroon kayo ng problema, kunwari wala pong display, dalawa po yung tao, so yun po mga software issue lang po yun. Ipoprogram na ng bago, kaya naman po naka-encounter kayo ng baligtad. Pagka po ganon, ibig sabihin
Sa setting lang po yun o kaya sa service mode. Pwede na po natin siya maayos. Okay? So ayan guys, at nakita po natin na ito pong ating ni-repair na TV. Okay na po siya. So tinry natin na yung original na board i-repair, yung power supply. Pero umandar siya, then suddenly pumutok. So meron na rin po talagang problema po yung ating power supply ng original na board. Kaya po nag-decide ako na instead na i-troubleshoot pa siya ng mas matagal, ay nag-decide po ako na palitan na lang po ang mainboard. So mas mabilis po siya, at kapag kamong papalit tayo ng mainboard ay pwede pong maintay ni customer. Pero kung ito troubleshoot natin yung lumang boards, which is ito po yun, I think minsan kakain ka ng oras dito, mga kalating araw o isang araw. So ayun guys, at sana po ay nakapag-share po ako sa inyo ng kaunting kaalaman na magagamit natin sa ating pang-araw-araw na pagre-repair. At kung bago po kayo dito sa ating channel, ay hit subscribe po ang ating channel, and then like and share na rin po para po mas marami pang tao o technician na maabot ng ating pong mga video. Maraming salamat po.